the Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Morning, Pastor Jeff! Good evening, Cha. Good morning. Uy, grabe naman Ako, yung... F1 lang ako. Oo. F1 Ang ganda lang ng tayo, jacket ni F1. Pastor, kumikintab. Para siyang si Michael Jackson, no? Para kang may performance mamaya, Pastor. Baka bigla kang mag-moonwalk dyan, Pastor, ha? Oo nga Giniginaw na ako ng gusto rito sa lugar na to Kakasabi lang namin, meron kami mga dadalhin sa buwan ni Maricel, tapos nakita namin yung jacket mo, papamunwalk ka dyan. Pastor, baka naman sumayaw ka pa habang nagpipreach, ha? Sumasayaw ako rito. Hindi, ito. Pastor, Lumaraket. ilang degrees ba dyan ngayon? Kasi sabi ko nga, kinukwento ko dito kay Mase, doon sa amin, umabot ng 43 degrees yung heat Matindi. index kahapon. Dito, nasa 4. Wow! Sarap! Napawaw na lang kami. Wow! Kaya- Dito lumabas ka lang ng bus, tagak-taka agad ng Oo. pawis eh. Kahit dito sa loob ng Oo opisina, nga. parang di umabot ng 4 degrees. Pero Pastor Jeff, kahit hindi namin nararamdaman ng lamig kung nasaan ka man ngayon at naka-moonwalk jacket ka pa, ready pa rin siyang maghatid ng magandang balita sa mga nakatutok po sa atin ngayon. Anong magandang balita ang hatid mo, Pastor? Alright, alas 5 ng hapon ngayon dito. Okay? Pinag-uusapan pa rin po natin. Ano po ba implikasyon o ano po ba yung kinalabasan nung nabuhay si Jesus sa krus? Kasi nga po, among all other religions, tayo po, isinasamba natin ay buhay. Hindi ho patay na nasa Israel, nakalibing, pero si Jesus po kasi nabuhay. So isa po ito sa implications nung na siya nabuhay na maguli. Okay? Sa Hebrews 6:19, sabi po, we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. Meron daw po tayong eternal assurance. Ito po yung isa sa pinakamahalagang implikasyon na buhay si Jesus. Ibig sabihin po, kahit anong pinagdadaanan natin dito sa lupa, dito po sa temporal na buhay natin, which is sa Filipino, average lifespan natin 70. So kung kayo man po, feeling nyo, bakit ako nababalagoong? Bakit ako yung hindi napapaboran sa office? Bakit ganito yung bansa natin? Ba't yung mga corrupt na politician, sila pa'y namamayagpag? Easy lang. Tayo po na may relasyon sa Diyos. Okay? Hindi lang dito yung ating pag-asa. Yung mga nagkakamal ng illegal, mga gumagawa ng immoral, sila po kasi hanggang dito lang sa lupa na to. Eat, drink, and be merry. Ang naghihintay sa kanila, eternal damnation sa hell. Pero po tayo na may takot sa Diyos, na patuloy na lumalaban ng patas, meron po tayong inaasahan. So ito pong sinasabi dito ni Hebrews writer, meron daw po tayong pag-asa na naka-anchor po, hindi ito naka-angkla sa kung saan man, kasi madalas tayo naka-angkla sa trabaho, sa ipon, sa negosyo, sa connection sa Malacanang, sa connection sa gobyerno, diyan naka-angkla yung pag-asa natin. Pero ang totoo, lahat yan pwedeng mawala. Kaya kapag nawala ang peace, nawala ang direction, nawala confidence, nawala na tayo ng pag-asa sa buhay. At mapapatanong ka, ano na kaya ngayon? Pero tayo po, ito pong verse na binasa natin, ang pag-asa natin ay na kay Kristo at buhay na Kristo. Hindi po sa ekonomiya, hindi sa status, hindi sa Amerika, naka-anchor po kay Jesus na nabuhay na muli. So kung si Jesus po ay namatay, nilibing, nabuhay na muli, totoo yung kanyang pangako. Tutuparin niya ang kanyang pangako na never will He leave us nor forsake us. Kaya po as I end, hindi tayo nag-aalangan kung mahihita ba ako dito sa pagsunod ko kay Lord. Nananatili akong tapat sa trabaho ko kahit napapalagong ako. Nananatili akong faithful sa misis ko kahit may mga opportunity mang babae. Nananatili akong tapat sa boyfriend ko. Hindi ako nakikipag-sex hanggat hindi kami kasal. Okay ba itong faithfulness ko na to? Yes. Stick ka lang. Dahil ang tagapasunod kay Jesus, meron pong naka-anchor na faith, na hope, na hindi mapapantayan ng mundo na to. Kaya as we end, we don't live for the temporal anymore. Kung ikaw po ay namumuhay ngayon, wag sa pera, wag sa success, wag sa comfort, madaling mawindang yung mga yan. I-angkla natin ang ating pananampalataya sa Diyos na buhay dahil siya one day, mamatay man tayo physically, tayo mabubuhay throughout eternity. Tanong, saan naka-anchor ang security mo ngayon? Diyan ba sa connection mo, sa pera mo, sa negosyo? Paano mo hinaharap yung pagkawala ng uncertainty tulad ngayon, tumataas ang gasolina and all? Am I living for the temporal or for the eternal? Magandang mga tanong po yan na dapat nating harapin. Kaya let me end again with the verse, Hebrews 6:19. We have this hope
as an anchor for the soul, firm and secure. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po dahil ang aming pag-asa ay hindi naka-anchor sa kung sino connection sa gobyerno, hindi naka-anchor sa gasolina, hindi naka-anchor sa negosyo. Lord, ang pag-asa namin, ang eternal hope namin naka-anchor sa iyo at ikay nabuhay 2,000 years ago. Kaya Lord, alam namin na kung kami man Lord ay mabalagoong sa mundo na to, one day makakasama ka namin throughout eternity. At that's one thing we should look forward to. Na ang mundo na to ay temporal, ngunit ang naghihintay sa amin ay eternal. In Jesus' name. Amen. 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 Thank you, Lord. Maraming salamat, Kala ko Pastor biglang nag-freeze si Jeff. ano Oo. Kasi si kaya medyo Pastor. nakastop lang kami, inaantay namin yung moonwalk pa rin sana. Ay, Sana charot! nga. Pero hinahanap Medyo- ko kung saan ba nakalagay yung guantes na puti. Umuulan kasi rito, Cha. Umuulan. Ay, talaga. Sige nga, patingin naman, Pastor. Baka maramdaman namin yung lamig. Ay, wow. Ba? Ang Okay ganda. dyan sa Antipolo, ah. Oo. Masarap mag-bike dyan, kaya lang Malamig. umuulan. Grabe yung Malamig 4 ngayon degrees. dito. So tama nga si Maricel dito. Kailangan mo magguantes. Nasaan na yung puting guantes, Pastor? Mamaya kukunin ko pa yung sapatos ko na may takong. Yeah. Nasaan ka nga exactly, Pastor? Para lang sa mga nakikinig at nakatutok sa atin ngayon. Kasi kung 4 degrees Nasa dyan, saan Arizo- yan? Yeah, nasa Arizona, sa Grand Canyon. Wow, Arizona. Oo, dyan pag malamig, Arizona. malamig. Pag mainit, mainit din. Oo. Enjoy Yes. ka dyan, Pastor, and we'll see you tomorrow. Ingat kayo ni Ate Thanks, Grace. Pastor. Yes. Yes, for our 30th anniversary. Ayan. Sana Bala ko, all. dahil inakyat ko siya rito, babalikan ko siya sa 50th namin. Babalikan ko siya. Iniwan. Grabe ka naman. Di man lang next year. Sa 50th mo mababalikan. Oo. Pastor Jeff, see you tomorrow. Ingat. Ito po niyan, Daily Brad, your daily dose of inspiration. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo ha sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo.